Hello kids! So welcome to our techie and savvy kids and learners out there. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at tayo ay mag-aaral ng ating aralin para sa Quarter 1 Week 7 ng ating EPP ICT. At ito ay tungkol sa user interface ng block coding. So handa ka na ba? So simulan na natin agad-agad ang ating pag-aaral. So para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. So sino ako? Tukuyin ang mga salita gamit ang mga definisyon sa ibaba. So mayroon tayong 5 katanungan para sa ating balik-aral. Ating tingnan kung wasto ba ang iyong naging kasagutan para sa ating balik-aral. So number 1, sum. Number 2, financial literacy. Number 3, chart o graph. Number 4, max. At number 5 ay count. Para sa ating susunod na gawain, suriin ang video, ibahagi ang iyong reaksyon at sikaping sagutin ang mga tanong na ibibigay. So narito ang link ng video na inyong papanoorin. Nariyan at ipopost ko yan doon sa ating description box para inyong mapanood ang ating video na may kaugnayan sa ating aralin para sa araw na ito. Narito naman ang mga gabay na tanong na inyong sasagutin pagkatapos nyong mapanood ang video. Una, ano ang iyong reaksyon matapos panoorin ang video? Pangalawa, ano ang naibibigay sa iyo ng paglalaro? Diba napakaraming nawiwili ngayon sa paglalaro? Kasi yung iba, pag nasobrahan, nakakalimutan na ang mag-aral. Napakarami nga sa akin, nagko-comment talaga, Ma'am, grow a garden. Sabi ko sa kapatid ko, ano ba yung grow a garden? Yung pala ay willing-willy ang mga kabataan ngayon sa paglalaro ng ganong laro. At kumbaga, syempre, sa edad ko, hindi ko na yun alam. Pero sa inyo, bilang mga mag-aaral, marami sa inyo ang tuwang-tuwa sa larong iyon. Pangatlo, naisip mo bang gumawa ng iyong sariling animations o games? Pumasok ba sa isip mo? Kasi minsan nakakamangha, di ba? Na paano kaya nila napapagalaw yung mga ganoong mga bagay? O yung paano nila nag-animate yung mga drawing lang, di ba? O yung mga figures na mayroon, paano yun gumagalaw? At paano kaya nakakabuo ng mga ganong klaseng laro? Diba? At alam nyo ba, syempre, pagdating ng araw, kapag kayo ay nag-aral at kung talagang kayo ay interesado sa paglikha ng mga ganyang klaseng laro sa internet or sa laptop or sa cellphone, medyo talagang maganda ang bigayan at ang sweldo ng mga programmers natin, ng ating mga games, no? Yung mga gumagawa ng games natin at mga animations. Number 4, alam mo ba ang block coding at kung paano ito gumagana? Okay, so kung hindi pa, ating tingnan at silipin ang user interface ng block coding. So ano ba ang user interface? Ito ang kabuuang itsura at disenyo ng isang programa kung saan nakikita at kinokontrol ng gumagamit ang iba't ibang bahagi tulad ng buttons, menus at workspace. Scratch. Ang Scratch interface ay ang pangunahing bahagi ng Scratch program kung saan ang mga mag-aaral ay nagdidisenyo, nagko-code at nagtatakbo ng kanilang mga proyekto. So pwede kayong mag-design, no, gumawa ng codes at magpatakbo ng sarili ninyong proyekto gamit ang ating Scratch interface. Blocks. Ito ay ang mga makukulay na piraso ng code na maaring pagdugtong-dugtungin upang makabuo ng mga utos o aksyon sa Scratch. Block coding, isang paraan ng pagprograma kung saan ginagamit ang mga pre-made blocks ng code imbes na mag-type, kaya't mas madali itong gamitin lalo na sa mga baguhan. So narito yung itsura, no, ng ating Scratch 3.0 user interface. At nakikita nyo ba yung mga nakaturo dyang mga linya? Iisa-isahin natin kung paano ba ginagamit ang mga yan sa Scratch user interface or sa Scratch 3.0 program.
Menu bar. So ito ay naglalaman ng mga commands gaya ng pagbabago ng lengguwaheng nais gamitin at color mode, paggawa ng bagong file, pag-save ng file, pag-edit ng file, pangalan ng inyong project, makita ang project page, matuto ng iba't ibang tutorials, at makita ang iyong profile pati na rin ang pag-log out. Stage, ito ang background ng iyong project. Maaari itong maglaman ng backdrops, scripts, at sounds. Stage size, ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaring pumili sa small stage, layout, regular, at full screen. Sa sprite, ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Sprite info pane. Dito makikita ang thumbnail ng bawat sprite na ginamit sa iyong project. Kapag pinindot ang sprite, makikita ang mga detalye nito sa sprite header. Choose a sprite. Ito ay simbolong kawangis ng mukha ng isang pusa. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sprite, Paint, Surprise, at Upload Sprite. Okay. Para sa ating ikalawang araw, ating namang tingnan ang user interface ng block coding. So ano naman kaya ang itsura ng block coding, ng user interface ng ating block coding? So simulan natin sa script. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaring makontrol ng isa o higit pang script. Narito ang larawan. Code area, ito ay matatagpuan sa kaliwa ng sprite list. Dito mo aayusin at ilalagay ang iyong mga scripts. Pindutin ng right-click upang makapag-undo, redo, clean up blocks, add comment, at delete block. Okay. Code tab. Ang Code tab ay naglalaman ng block palette. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Ang mga blocks ay nahahati sa 9 na categories or subcategories at bawat isa rito ay may kanya-kanyang kulay. Maaring i-click o gamitin ang scroll bar para mahanap ang block na nais mong gamitin. Okay, so narito yung larawan niya at yung iba't ibang kulay. So ito yung ating mga block categories at subcategories. So motion blocks, blue; looks blocks, purple; sound blocks, pink; event blocks, yellow; control blocks, tangerine; sensing blocks, teal; operators blocks, green; and variable blocks, orange; and my blocks, red. Ano naman ang motion block codes? Ito ay ginagamit upang makanipula ang pagkilos ng mga karakter o bagay sa stage. So narito yung ating mga halimbawa. So move, turn, okay? O yung turn niya pa kanan, then turn pa kaliwa, go to, okay? Glide, and then point in direction, point towards, at iba pa. So looks block codes, ito ay ginagamit upang mabago ang laki at itsura ng mga character or karakter. Tingnan natin. Okay, so may say pa dito. Okay, costume. Okay, napakaliliit na. Okay, change color, yan. Okay, clear graphic effects, search, badge to, go to, okay, at marami pang iba. So this block works for both sprites and backdrops. Okay, the block works for backdrops only. Okay, events block codes. Ito ay ginagamit upang paganahin ang program sa pamamagitan ng pagpindot ng green flag o pagpindot ng isang key. Okay, so yan yung ating mga halimbawa. Sunod naman ay control block codes. Ito ay ginagamit upang makontrol ang daloy ng program, maaaring ulit-ulitin o patigilin ng isang section ng code.
Narito naman ang larawan niyan. Sunod naman ay ating backdrop block codes. Ito ay ginagamit upang mapalitan ang background ng isang program. So, maaari kang pumili sa iba't ibang background na ating makikita. Sunod naman ay ang add extension. Ito ay ginagamit upang magdagdag ng iba pang block sa iyong project. Maaari itong maglaman ng pen, video, sensing, at music mula sa Scratch 2.0 sa hardware at web extensions. Okay, so yan. So yan ang pipindutin mo kapag mag-add ka ng extension. Next is Costumes or Backdrop tab. Ito ay makikita sa pagitan ng Code tab at Sounds tab. Dito matatagpuan ang Paint Editor na naglalaman ng Costume Paint. Pindutin lamang ang thumbnail para sa costume upang ito ay ma-modify gamit ang Paint Editor. Maaring mag-duplicate, mag-export at mag-delete ng thumbnail. Okay, so yan yung itsura ng ating costumes. Sunod naman ay Choose a Costume. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng Project Editor matapos pindutin ang Costumes or Backdrop tab. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Costume, Paint, Surprise, Upload, Costume at Camera. Okay, so narito yung iyong pipindutin kapag mag-choose a costume ka. Sunod naman ay ang ating Sounds tab. Ito ang pangatlong tab na makikita sa kaliwang bahagi ng Project Editor. Ito ay naglalaman ng sound list at sound editor. Sa sound list nakalagay ang thumbnail ng bawat tunog sa inyong project. Dito ay maaari mong i-edit ang tunog at maaari mo rin itong i-duplicate, i-export at i-delete. Choose a Sound. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng Project Editor matapos pindutin ang Sounds tab. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sound, Record, Surprise at Upload Sound. Sunod ay Backpack. Ito ang mahaba at puting bar na matatagpuan sa ilalim ng editor. Ito ay mabubuksan at maisasara sa pamamagitan ng pagpindot dito. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Okay, so yun yung backpack, yung mahabang puting linya. Okay, so para sa inyong pagsasanay, okay, bibigyan daw kayo ng pagkakataon na gumamit ng computer para siyasatin ang Scratch user interface. At pagkatapos nito ay tukuyin ang pangalan ng bawat bahagi ng Scratch interface. So maaari kayong pumili sa mga salita, no, sa ating mga key terms na nasa loob ng kahon. So narito yung user interface na inyong or yung Scratch user interface na inyong sasagutan. Para naman sa ikatlong araw, so ang ating ikatlong araw ay para sa inyong iba't ibang mga gawain. So una, punan ang mga kahon ng tamang titik gamit ang mga description sa ibaba o sa gilid nito. Ang mga salita ay maaring nakatayo o nakahiga. So magkakaroon tayo ng crossword puzzle. So narito yung mga iyong huhulaan o aalamin para sa mga salitang patayo, no, or down. Gayon din para sa pahalang o across. At narito naman ang ating mga wastong sagot para sa ating crossword puzzle. Sunod naman, gamit ang computer at ang Scratch application ay i-explore ang interface nito. Gamitin ang mga lista or ang listahan sa ibaba at ilagay ang iyong obserbasyon.
Para naman sa ating kasunod na gawain, lagyan naman ng check ang mga column sa kanan kung lubos mo nang naunawaan ang gamit ng bawat parte ng Scratch 3.0 user interface. Kung hindi ay isulat ang mga bagay na maaari mong gawin upang matutunan ito. Kumbaga self-assessment ang inyong gagawin. Okay, so kumbaga kung hindi pa tayo ganoon kapamilyar, no, dito. So ano sa tingin mo ang maaari mong gawin upang lalo mo itong maunawaan? Para naman sa ating ika-4 na araw, ito na ang panahon para sa ating pagsusulit. Pero huwag kang mag-alala kasi madali lamang ang ating pagsusulit para sa ika-4 na araw. Sa katunayan, ang isasagot mo lang ay fact o bluff. Isulat ang salitang fact kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at isulat naman ang salitang bluff kung hindi. Narito naman ang ating mga wastong kasagutan para sa ating maikling pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa EPP ICT para sa Quarter 1, Week 7. So nawa ay naunawaan natin ang user interface ng Scratch 3.0 at yung user interface ng block coding. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood ng ating aralin para sa linggong ito. Ako si Teacher Aisa at magkita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam!